Eto na talaga yung taping ng The Alibay, simula na at dinudumog na ngayon pa lang sa Cebu. So, of course, kaya lang hati ang opinion dyan, Ray, no? Dapat bang isikreto ang ganap ng Kim Pao sa Cebu? Yun. For you. Ako kasi, sa akin hindi. Hindi siya dapat isikreto kasi kahit na naman sikretong gawin mo, dudumugin at dudumugin. Siyempre, Kim Chiu and Paolo Abilino. Naluloka lang ako sa mga babasa ko sa X na parang gusto nila na parang itago na wag masyadong magpa-andar ng ayuda. Kung magpapa-andar man, kung may ayuda man, dapat galing lang sa Kim Pao or sa mga... Pero hindi mo maiiwasan yun. Like for today lang, ang dami naglipa na lahat ng mga videos and photos eh. Yun tungkol doon sa dapat bang isikreto ang mga ganap or ang shooting or ang taping ng Kim Pao at hindi dapat ito i-post sa social media. Ako hati. Yung mga katulad niya na nasa labas lang. Carry lang yan. Hindi mo naman ipigil yung mga tao kahit hindi mga Kim Pao yan. Magpipicture at magpipicture yan. Kasi syempre yun lang yung pagkakataon na makakita ng shooting ng dalawang isa sa pinakasikat na celebrities, Pinoy stars sa Pilipinas. Hindi napalalagpasin yung pagkakataong yan. Pero kapag ka naman kasi yung isa nandoon kay isang venue na walang masyadong tao, tapos napaka-highly dramatic nung eksena or hindi dapat malaman kung ano yung conflict, yun ang hindi dapat. Yun ang hindi dapat na i-share pag kinunan. Kasi malalaman na kung anong kaganapan. Pero yung mga ganun, mapakute lang yung mga ganyan. Caring lang naman. Pero sabi ko nga ganon, kung meron lang, kasi yung iba kasi parang ini-sponsoran yung pagpunta sa Cebu. Yun ang yung iba, hindi ako masyadong aware doon. Pinopondohan daw. Pinopondohan para lang kunan tapos para i-share. Siyempre, responsibilidad nila na sumunod doon sa deal. Na i-shoot tapos i-share. Yun ang hindi alam kasi ng iba mga Kim Pao. Pero I'm sure iba alam na rin naman yan. Kaya hindi mo mapipigil. Yun nga lang, pagdating doon sa mga bagay na mga sisela na hindi dapat mo nang i-reveal, i-share, di ba katulad ng mga eksena ng My Love Will Make You Disappear. Correct. Di ba saka lang naman sila naglabas nung nagsimula na yung shooting, di ba nangangalahati na yata. Atong unang ipinalabas pa nga lang doon yung ano ba yon yung sa tulay, di ba? Meron mga photos na lumalabas pero hindi talaga kumpleto. Yun. At itong taping dahil na nasa Cebu, so hindi talaga mapipil. Ganda ni Kim, ano? Kaya nga ayan na. Napakaganda ni Kim, manikang-manika si bakla. Yun nga, yun siguro yung ina-avoid nila ba na dapat hindi makita yung look ni Kim sa serye. Parang dapat sa serye na lang abangan. Alam mo, hindi maiwasan yun, Ray. Kasi, kaya nga. Dudumugin. Like, for example, ngayon, nasa isang public place sila sa Cebu nagsushooting na kung saan talaga ito puntahan ng maraming tao. Parang government property ito yung mga ganyan. So, expect na mas marami pang videos and photos. Actually, nasa production naman yan kung paano nila pakikiusapan lahat ng tao doon. And besides, pwede naman talagang nanonood pero malayo. Dapat hindi masyadong nakadikit sa shooting or sa venue, sa location. Katulad na lang halimbawa sa Incognito nung nasa Marawi sila. May mga ina-allow yung mga fans pero malayo talaga sila yung hindi sila makakasagabal sa taping, yung mga sigawan syempre dapat hindi naririnig. Ayun. At nagtatanong itong si Ate. Ate Dali, dapat nga ask ko lang po sino ba ang may say? Ano bang may say na maglabas sa mga ganap ng Kim Pao? Dapat bang matuwa sila kasi free ang promo ng TV series ng Kim Pao? At sabi ko ni Minda Campbell, ang ganda ni Kim. Wala namang may sabi. Parang ini-request lang nung sa X kasi nagsimula yan. Oo nga ako din. Nire-request lang nung ibang mga Kim Pao, ng mga solid na wag na munang ilabas kung ano man yung mga pictures ng Kim Pao dun sa tinitaping nila. Pero siyempre, katulad yung sinabi natin, di ba katulad sinabi mo, public So hindi maiwasan yung mga public. Ano yun, isa-isahin mo? Baka naman magalit ang mga yan. At saka parang hindi magandang idea, for example, yung talagang mga solid fans. Kasi parang ganun ang gusto nilang mangyari, yung iba. Yung mga solid fans na nandito sa Maynila, parang hindi nila gusto yung idea na pupunta ng Cebu para mag-shoot, tapos ilalabas sa social media. Samantalang yung mga taga Cebu na nandun na talaga, malayang-walaya silang mag-video, mag-picture, mag-post. Anong difference? Kasi yung iba kasi, kasi nagkaroon na nga ng issue, di ba, sa sponsorship or something.
Baka huwag na sila magpa-sponsor. Nagagamit daw kasi. Parang nagagamit minsan. Kasi may mga exclusive kasi mga photos yan na nagagamit. Na sila lang ang pwedeng kumuha or baka meron silang kachika doon sa loob ng production na meron silang all access. Okay. Yan iba kasi hindi parang... naman totoo yun, yung magkakaroon ng all access ang fan. Meron mga ganon. I doubt, knowing Star Creatives and o sinasabi rin ni Don na wala. Pero siyempre meron kasi mga pasaway na meron tayong kakilala. Meron kang direct access kay Kim Chiu mismo. Okay, Kim Chiu, pwede rin gano'n. Kanya, tinatawag kanya. Pag ganun kasi, wala namang ang production. O baka meron din kayo baka may mga kamag-anak or sige pa, tingnan nyo, pakunan nyo na lang. May mga ganun, pero hindi talaga yung masabi natin hanggang sa loob ng director's booth. Ibig sabihin ng all access, yun doon lang sa labas. Siguro kung manonood ka ng ganyan, manonood ka ng taping ng mga eksena, yung mga gano'n, siguro na iniiwasan nila na maulit-ulit yung nangyari noon na pinagkatiwalaan ka, tapos iba naman pala yung sinusuportahan mo. May mga gano'n sila kasi mga hanas, pero na-settle na yan. Correct. Yung sa akin, ako okay lang, para at least magkaroon ng awareness yung mga hindi kimpaw na nagsimula ng gumulong yung camera at yung itong taping na to, yung project na ito, at nakaka-excite kasing makita yung mga eksenang aabangan. Lalo ngayon, di ba nakita natin yung ayos ni Kim? Yes. Na napakaganda, mukha siyang manika pulang-pula ang kanyang lips. Yes. Napakaganda. Sabi nga nilang ganun, kung ganitong babae ang madadatnan mo at kumbaga yan ang unang-unang makikita mo papuntang trabaho, kasi usually shooting nila maaga, di ba? So, papunta ka ng trabaho, mag-glow na ang mundo mo. Okay lang naman yan, basta wag lang yung mga sensitive, yung mga dapat na mga eksenang hindi dapat ilabas. Sa shooting naman talaga, hindi naman talaga ina-allow dapat. Actually, malayong-malayo ang fans pag ganun. So, or taping, hindi mo yan basta-basta makukunan at pwede ka talaga nalang i-call out pag ganun yung ginawa mo. Pero for now, yung mga pictures like kung saan dumadaan si Kim at si Paolo, hindi mo yan pwedeng mapigilan. Mukhang mainit na ang eksena sa likod ng taping ng bagong serye na Kim Chiu at Paolo Abilino, The Alibay, na kasalukuyang isinasagawa sa Cebu City. Hindi pa man tapos ang production, tila may tensyon na sa pagitan ng ilang miyembro ng fandom, particular na sa usapin ng leak behind the scene o BTS content at personal na pagpunta ng ilang fans sa mismong lokasyon ng shoot. Ano nga ba ang issue dito? Una, paglabas ng BTS photos at videos. May mga fans na kumukuha ng litrato at video mula sa set kahit na hindi pa ito opisyal na pinapayagan ng production team. Ang ilan dito ay inilabas online o hinuhudyat sa ibang fans na may alam sila pero hindi sinasabi ang buong detalye na tila nagpapainit pa ng ulo ng ibang tagahanga. Pangalawa, pagpunta ng fans sa Cebu. Inireklamo rin ng ilang fans na may mga kasamahang lumipad pa mula sa Maynila papuntang Cebu para makasilip o makakuha ng exclusive BTS shoot. Nakakainis ito sa iba lalo na't nagkakaroon daw ng double standard. Sasabihing bawal mag-share ng photos publicity pero may pa-hint online na tila nagyayabang din. Pangatlo, hinalas sa motibo. May komentong ginagamit daw ang mga BTS content para humingi ng sponsor o ayuda para sa accommodation at pamamalagi sa Cebu. May mungkahi na i-report sa fandom administrators ang mga nasabing fans para maayos o mapagsabihan nila. Ang pagmamahal ng fandom ay dapat hindi lumalagpas sa boundaries ng respeto sa production at kapwa fans. Kung ang goal ay support, hindi ito dapat maging complicated o parang kompetisyon. Kung gusto mong makatulong sa promo, hintayin ang go signal ng mismong team. Otherwise, mas nagmumukha lang itong self-serving stunt kaysa tunay na suporta. Sa sitwasyong ito ay isang malinaw na halimbawa ng pagiging too passionate ng ilang fans to the point na lumalampas na sila sa respeto o proseso ng produksyon at kapwa fans. Ang behind the scene o BTS content ay bahagi ng creative and marketing strategy ng isang proyekto. Kapag inilabas ito ng hindi otorisado, pwedeng maapektuhan ang sorpresa factor ng show, ang brand image ni Kim at Paolo, at worst, pwede pa itong magkaroon ng legal implication para sa production.
Kaya yung mga fans na nakalusot at kumuha ng photos o nag-post ng hands ay hindi nakakatuwa kahit pa sabihin nilang out of love ang intensyon. May mga fans na gustong special access pero hindi ito laging patas. Ang pagiging in the known ay nagiging social currency kaya ayaw din nilang i-share openly pero gusto rin nilang magpa-impress ng ibang fans. Ito ang nagiging ugatan ng inggitan, fandom drama at pagkawatak-watak. Mahalagang rule ng fandom admins at core members na mag-set ng tone at guidelines. Hindi pwedeng palusutin ang mga pasaway dahil solid fan naman sila. Kung hindi maagapan ang fandom mismo ang mapipintasan ng publiko at production team. Ang pagpunta ng mga fans mula sa Maynila papuntang Cebu para lang sa BTS ay isang red flag kung wala silang official coordination. Tapos may balita pang ginagamit daw ang content para humingi ng sponsor. That's a huge issue. Mukhang tuloy na may personal agenda na hindi align sa support. Ang tunay na suporta ay hindi nakakasira. Hindi ito paligsahan kung sino ang may exclusive na kuha o may personal na connection. Ang suporta ay dapat may respeto sa proseso, sa proyekto at sa kapwa fans. Kung ikaw ay bahagi ng fan na naapektuhan nito, may karapatan kang magsalita basta may respeto. At kung may nakikita kang pattern o abuso o paglabag, mainam na iparating ito sa admin o gumawa ng mahinahong collective reminders.